Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita katugtukan sa One Western Visayas. 9 anyos nga bata sa barangay Sambagharo, ika-4 nga napatay sa dengue sa Iloilo City. 895 na ang kaso sa syudad. Iloy sang ginpatay ng estudyante nga si Pearl Joy Galve. Nagpangayo sang bulig sa barangay, agot hindi na makabalik sa ilang lugar ang live-in partner nga suspect sa krimen. Mount Canlaon, liwat ka nagbugas ang masobra 7,000 katonelada sang sulfur dioxide. Kag mga hinugtanan, nagpabunggahan sa pagpasundayag sa Pet Fashionista 2024 sa siyudad sa Iloilo. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kago naman yung kapusin Red Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, siyam katuig nga bata na patay bangon sa dengue sa barangay Sambagharo sa Iloilo City. Barangay Pabaskugon Pagid ang clean up drive. Bloodletting activity ginpatigayon sang Iloilo City LGU bangon sa nagasaka nga demand sa dugo. Si Kim Salinas sa katutok live ikan sa barangay Sambagharo, Iloilo City. Kim, anong latest? Gert, Adrian, naglabot na sa 4 ang kabugusan nga napatay bangod sang dengue sa Iloilo City kasunod sa kamatayon sang siyam katuig nga bata sa Zone 2 sang barangay Sambagharo. Wala na punggan sang Iloy nga si Reynalyn nga mingin emosyonal matapos ginbawian sang kabuhi bangod sa dengue ang 9 anyos sini nga bata sa barangay Sambagharo sang Agosto 16. Si Renz Ardimaderse ang ika-4 nga napatay bangod sa dengue sa siyudad sang Iloilo. Suno sa Iloy, Agosto 1, sang ginadmit sa ospital si Renz bangod nagreklamo nga masakit ang yatsan kang nagabalik-balik ang hilanat. Pagdala namon sa ospital, ginkuaan sa sang temperature. May hilanat na sa nga do 38.4 hilanat ya mo. Na mot gin pasilod kami. Admitting it na dayon sa gindikstro sa dayon. Og saran sang balay sang pamilya Maderse ang ini nga sapa kun sa diin sa kasami nagatambay ang 9 anyos nga si Renz. Diri ginapatihan sang Iloy City nga nakuha sang bata ang balatian nga dengue. Ang mga sapa ang isa sa pagatutukan pa sa barangay sa nagapadayon nila nga clean-up drive. Sunod sa opisyal sang barangay, nagpabutyag man ang Iloilo City Health Office nga liwat magmisting sa lugar. Kung kada Sabadoya ginabalik-balik manamon dude, kung daw diin to gawa ang daw mahigo kag maano dito man kami ya nagapokus. Samtang isa naman ka bloodletting activity ang ginpatigayon sang Iloilo City LGU sang Sabado sa pagsabat sa nagasaka nga demand sang dugo bangod sang dengue. 300 ka mga blood bags na natipon nga ihatag sa blood bank sang Western Visayas Medical Center kag Philippine Red Cross. Sa paglibot-libot naton, medyo napuno ng mga hospitals naton. So this is in preparation sa medical needs no sang aton nga pasyente nga kung kinanglanon sang blood transfusion. Kalipay naman ang nabatyagan sang pila ka mga blood donor. Feeling man siya nga ang akon nga dugo makabulig sa iban. Napakaganda sa pakiramdam na hindi mo alam kung sino mabibigyan mo na nangangailangan ng dugo na nabutan sila ng tulong. Samtang bangod sa pagdata sang dengue sa syudad, todo halong nasubong ang pila ka mga residente. Isa na diri si Jocelyn sa barangay Tanza Esperanza kung sariin ang siyam sini katuig nga bata ang natapikan man sang dengue kag sang Biyernes lang nakagwa sa ospital. Pa doon nakulbaan man ko mo naging pa dala ko sa Denso Western. Monitoron gid ang ano yung ilanat sang bata hindi bala pagpabayaan kit. As of August 25, 895 na ang kabugusan nga kaso sang dengue sa Iloilo City kung sariin 25 ang aktibo nga kaso. Gert, ginapasangkad na karon sa barangay Sambagharo ang ila information dissemination o kon pagrekurida sa 7 ka mga zona sa barangay agud ipalinton ang kaimportansya sang paglimpyo sang palibot para matapna ang dengue.
Jert? Madamo gid nga salamat sa update. Kapuso Kim Salinas. Papuso sa Bacolod City, Iloy ni Pearl Joy Galve nagpangayos ang bulig gikan sa barangay. Agud hindi na makabalik pa sa ila lugar ang live-in partner nga ginakabig sang NBI nga suspect sa kamatayon sang iya anak. Yaring balita nga aton gintutugan. Kung sa todo api ng Iloy sa nasapuan patay si Pearl Joy Galve sa kagugma nga si Rene John Nasis. Apisar ginasuspetsyohan na sa publiko nga responsable sa likod sa kamatayon sa iya bata. Pagkatapos, nga ginhingadlan sa NBI Bacolod District Office nga suspect sa krimen si Rene. Luyag na magbulag sa Iloy nga si Jennifer siya live-in partner sang 8 katuig. Pag nakapoy naman ko na sa iya mo, kapila ko naman na siya, balon nga, hindi nagig ko siya yan, surrender nagig ko siya yan mo. Nakigsapol ini sa barangay kagkatapos ang Police Station 9 Women and Children Protection Desk, agad hindi na makabalik pa si Rene sa ila lugar sa barangay Sumag, Bacolod City. Hindi ko naging mabaton. Kagamo na guro nga mga nagiguguro kwan sa barangay sa kasulatan. Balang. Antes kuno nagdangop sa kapulisan ang suspect sang tiniligdan simana. Naghapit pa ini kay Jennifer agud magpatag kung nga wala nakapakita sa lubong sang manak. Luyag kuno sini magpuyo upod ang pamilya apang nabatsyagan kuno sini ang kaugot sa makaingon balay gani nagakabalaka na ini sa iya seguridad. Babatyagan ko ya nga digto nga daw hindi ko welcome ko sa pamilya ya, pero sa tao sa palibot daw nabatyagan ko daw hindi ko safe. Samtang ginapaabot sa La Carlota City Police nga makuha ang resulta sang autopsy sa nasapuan nga bangkay ni Pearl Joy sa Agosto 14. Manginbasihan kuno ini sa pagtumod sa ila persons of interest o kung suspect sa kaso. Pagi sa autopsy, mahibaluan kung pila nakadlaw posible ginbili na bangkay sang biktima sa tunga sa katabuhan. Medyo lang siguro, today or once, matag sa ako ng kopya sang autopsy result. Long weekend to sir po lang na agad pa. Nagpasalig man ang BCPO nga igahatag ang mga matipon na impormasyon sang ila intelligence unit sa La Carlota City Police. Lakip na ang posible CCTV footages nga makapakita sang ulihi nga nakita si Pearl Joy sa Sumag National High School tubtob gindeklara missing. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso pamilya Poral, padayon nga nagasinggitan sang hustisya. Ginpatay nga si Anay Punong Barangay Ernie Poral, ginlubong na. Ini ang gintutukan ni John Sala. Kilala nga mabuod, mabinuligon kag maayo nga amay sang barangay si Anay Ingore Lapas Punong Barangay Ernie Poral. Gani hindi mahapos para sa mga paryente kag mga suporter sini nga maghatag sang respeto sa iya sa ulihing ation. Sang Sabado ginlubong na si Poral. Sa ginpatigayon nga service sa isa ka Baptist Church sa Barangay Baldo sa Lapas. Nabatsyaga na pagpalangga sa iya sang mga kakilala kag kasimaryo. Ang iya bakahimata, emosyonal nga naghatag sang mensahe. Nakapasalamat gid ako kay Piyong. Pero wala akong kagunauna sa amo ni kanina sitwasyon ang makahambal ako diri. Si Tiyong Ernie, tama ang importante sa akong kabuhi. Siya ang akong advisor, nagaprotekta sa akong. Nagpaiway na nga maghatag pa sang duga nga pahayag ang pamilya sa dalagan sang kaso, apang padayon nga nagalaom nga makaangkon sang hustisya. Si Tiyong Ernie is not just like my uncle. Si Tiyong Ernie naging second father namin. Samtang ginreschedule naman sa September 9 ang arraignment sa kaso nga murder, nagipasaka sang kapulisan batok sa sospek sa pagpatay sa Anay Punong Barangay nga si Nilog Guardaya. Padayon naman ang pagpangusisa sang Iloilo City Police sa posibilidad nga mayara sang tawo nga nagsugo kay Guardaya agud patsyon si Poral. Upod kay Hans Tisierto, John Sala, 1 Western Visayas. Papuso pila naman ka mga konsumidor nagreklamo sa na-experiensyahan nga rotational brownout sa Bacolod City sang weekend. Samtang supply sang kuryente sa syudad amat-amat na nga magbalik sa normal. Yaring balita atong gintutukan. 5 kadlaw nga nagaguntong masobra 40,000 ka mga konsumidor sa Negros Power sa idalom sang service area sang naguba nga Alikhi Substation. Agud matagan sa supply sang kuryente ang mga apektado konsumidor.
Ginapatuman ang manual load dropping kag rotational brownout. Pero sining weekend, ang scheduled power interruption nga kung tani 5 lang ka oras, naglawig pa. Kaugot sipon mo, iban hindi nakaginawa kay wala sang hangin. Bangod electric-powered ang kalabanan ng water sources sa Alihis, mas sobra 20,000 ang nawadaan sa supplies ng tubig bangod sa brownout. No, kay kung siguro naka-prepared kami, no, mas temprano, and then of course ang pinaka-problema gid naton ang mga pamuluyo ng mga pasyente sa ilabalay. Sabado sang aga sang gindala ang 10 MVA mobile substation sa More Power Iloilo sa Bacolod City. Gani, subong Lunes, lauban sunod sa NEPC ang 100% nga re-energization sang Alihis substation. Nagapangayo man inisang paghango sa mga konsumidor. We don't want this. I mean, di ba kapapasok lang natin, no? I mean, we just assume nung August 1. Samtang, ginkumpirma sa More Power Iloilo nga ang pagpadala sa mobile substation sa Bacolod City ang rason sang emergency power interruption sang Sabado halin las 3 tubtob la sa isang aga. Inibangod ginsaylong load sa ginkuha nga 10 MVA sa iban nga substation. Apang, nagpasalig ang More Power nga bastante sa gihapon ang supply sang kuryente sa Iloilo City apisar sang pagbuhin sang mobile substation. We have enough capacity diri sa Iloilo City. We have this new megawatt substation nga 30 by 36 MVA. Ang nadula malang sa aton is 10 MVA, no? We have diversion substation naton. Opod Kiril Gasillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, mga hinuptanan, nagpasundayag sa Pet Fashionista 2024 sa Iloilo City. Dog adoption kag lecture gin patigayon. Ini ang gin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. A dog is a man's best friend. Inyang masaming nga mabatian sa mga pet lover, bangod ang mga hinuptanan nga ido ang tuman ka loyal kag very protective sa ila fur parent. Gani si Bantay, break anay sa pagbantay sa balay. Ginhatagan sila sa isa ka adlaw nga makasocialize sa iban man nga ido kag makarampa sa stage. Nagpasundayag ang mga ido sang ilang most stylish and goofiest outfit sa ginhiwat nga Pet Fashionista 2024. May fairy tale inspired, may news reporter, kag cute dog nga nagasakay sa stroller. Around 15 heads ang na-vaccinate against rabies, mga idong malang subong. And sa fashion show naton, 41 entries kita so far daw damong git nga nagka-interest na mag-showcase silang ilang mga pets. Kadungan sang fashion show, 5 ka aspin nga na-rescue kagintatap sang Iloilo City Pound and Animal Shelter ang gin-adapt. Nalipay naman ang Iloilo City Vet nga may nagbaton nga panimalay sa mga aspin. This time, gin-testingan natin ay yung 5 ka ido na from the City Pound, gin-post natin, inaobrahan natin sila sa TARP, na-adapt sila today. Kagdamo ga-inquire. Lakip man sa gintalakay sa aktibidad, ang blood parasitism, responsible pet ownership, kag basic dog obedience. Subong adlaw ang isa ka special day to celebrate all dogs around the world, bangod gina sa ulog, ang International Dog Day. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Aribalatayan sa sulod sang 24 oras mga kapuso naka-record ng PHIVOLCS sang 7,172 katonelada sang asupre nga ginbuga sa Mount Canlaon. Ikaduha sa pinakamataas nga emission humalin sa Enero subong tuig 2024. Sunod sa PHIVOLCS, resulta ini sang shallow magmatic process sa idalom sang bulkan. Patimaan nga aktibo ang bulkan kag posible nga liwat nga maglupok. Posible man nga ipasaka sa Alert Level 3 ang Mount Canlaon halin sa Alert Level 2 kun padayon nga magtaas ang parameters sa subong sang kadamuon sang asupre nga ginabuga kag numero sang volcanic earthquakes. Padayon nga ginabisuhan ng mga residente sa palibot sang 4-kilometer permanent danger zone nga mangin alerto. Mataas nga SO2, kumbaga very active kasubong ang aton nga pulsan. Pwede gihapon kita nga mag-expect nga magkaroon kita sa mga eruptions sa masunod nga mga sun or in the future. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Mga nagaserbe bayani sa kabuhi isang pila ka pamatanon ilagin pasalamatan subong nga ginadumdum ang National Heroes Day. Mga sakripisyo sa mga ordinaryo aton pasiplatan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Kada Agosto, ginadumdum sa mga Pinoy ang mga bayani sang pungsod nga nagtaya kag nagsakripisyo sang ila kabuhi agud mahatagan sang kahilwayan ng mga Pilipino batok sa mga mananakop. Apang para sa estudyante nga si Brandy, makabig sini nga personal hero ang iya tiyo nga nagaulikid sa ila mag-ululutod. Luluto pagkaon, take care ako sa manong ko, sa manang ko, even if masakit kami wala. Ang gano'n, gahatag korta kung may klase kami para may balon. Ang pagpalangga kag pag-antos sang amay ni Valin nga isa ka OFW naman ang nagaserbe inspirasyon agud magpadayon siya sa iya pag-eskwela. Siya lang ang ga-support sa amon as ang work niya is OFW siya and siya lang ang ga-provide sa amon financial sa mga pang-adlaw-adlaw. So siya gid ang akon maano nga modern hero gid. Ato naman pasiplatan ang mga ordinaryo nga tao nga masami hindi matalupangdan. Pareho na lang kay Glovin nga nagabulad sa init kag ulan sa pag-deliver sa mga parcel sa Tagsa Kapulian. Lipay kami kay siyempre dira kami gakuha sweldo namon sa delivered mo. Kaya kung wala ka nag-delivered, puro lang cancel, wala ka man sweldoon. Perde ka na sa gasolina, perde ka pa sa init. Si Manang Rosita nga isa ka ambulant vendor, apisar nga mahina ang kita. Makayuhom sa gihapon, bangod may mabusog naman siya sa iya mga linuto. Ay, kanami, kita sang ako, nabatsagan niya nami, sang ako na iya nga kadlaw kung amo na yamba nila sa akon. Kanami ang akon nga baligya. Nanamitan sila. Makasiling kita nga, not all heroes wear capes nga pareho sa mga pelikula nga aton makitaan. Bangod ang matudtuod nga bayani, amo ang paghatag sang serbisyo nga tampad kag pagpakita sa maayo sa isig katao. Gani sa aton modern heroes, Happy National Heroes Day. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Napilasan ang tatlo katuig nga batang lalaki matapos maigo sang bala sang nagmalupok ang isang lalaki sa barangay Supang Buena Vista, Guimaras. Pasado las 4 sang hapon sang tinilikan niya Biyernes, Agosto 23. Sa pagpangusisa sa kapulisan, naggabantay sang laundry shop si alias Left, 31 anyos. Nagapungko naman ang tatlo katuig sini nga bata sang may nagpondo nga SUV sa tubang sang ila shop. Sang ginapapanaog ang windshield sa salakyan na batian ang pinakabeses nga paglinupok. Igo sa natong bahin sang buli ang naagom sang bata nga gilayon naman gindala sa ospital. Sa karon, yara na ini sa estable nga kondisyon. 4 ka deformed slug sang wala pa na determinar nga kalibre sang pusila na record o kung na-recover sa crime scene. May natubod na nga suspect ang kapulisan base sa panaysayon sa matestigo apang hindi pa mabuyagyag ang identity sang gunman. Ginaestablishar pa sang Buena Vista Police ang motibo sang pagpaniro. Hindi lang ako ka-sure nga sila ang pinatuyo sa mga lumpia ko at that time sir. Ang area nga nadamo mga bystander. Samtang rider patay, 3 pilason sang magbungguanay ang motorsiklo kag tricycle sa Kabatuan ni Iloilo. Samtang sa Balasan naman patay ang tricycle driver sang malasakan sang truck. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Wala na matabangan pa ang rider sa motorsiklo nga si alias Ron matapos mabungguan sa nasumalang sini nga tricycle nga ginamaneho ni alias Joe sa barangay Gaob, Kabatuan, Iloilo. Patal nga pila sa ulo ang naangkon ni Ron samtang pilaso naman ang back rider sini nga si Lisa nga Iyabayaw. Ginabulong man sa ospital Sanday Joe kag alias Mulong nga pasahero sini. Sa investigasyon sang kapulisan, yara sa insakto nga dalan si Ron sang matabo ang aksidente. Madulom naman ang lugar nga nadisgrasyahan. Makita naman natin sa impact talagang malakas yung impact. Pagbangga. Ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang rider kung mapasaka sang kaso batok sa tricycle driver. Dead on arrival sa ospital ang 39 anyos nga tricycle driver nga ginkilala kay alias John sa barangay Takbuyan, Estancia, Iloilo matapos nalapakan sang wing van sa barangay Tinggian, Balasan, Biyernes sang gabi. Suno sa kapulisan, naghana nga magliko sa right lane ang tricycle matapos ini nagpagasolina sang nabungguan sang wing van. Nasamaran man ang pasahero sang tricycle apang nakagawa na ini sa ospital. Nagsungka naman sa kapulisan ang truck driver nga ginkilala kay alias Richard, 49 anyos sa barangay Malapok, Balasan. Nagapangatubang ini sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide.
Ang wing ban niya, mataas ang lakas ang iba na sa dito na uli. Pero napalipanggan niya, nagsutos ang tuwan, nag-elik po ang baseball. Kasi ang wing ban niya, hindi kawan niya kami ang tuwan ng ito na hindi maigo. Kaya hindi kawan niya dito sa right side, kakawi isang baseball. Samtang pila sa ulong na agom sang 64 anyos nga si alias Chris sang barangay Takasharo matapos mabungguan sang truck samtang nagatabok sa pedestrian lane sa barangay Tabok Suba Haro kaina sang aga. Halin sa isa ka klinik ang tigulang kag patabok sa piyak nga bahin sang dalan sang nabungguan. Gilayon ini nga gindala sa ospital. Detained naman sa Iloilo City Police Station 1 ang 54 anyos nga truck driver sang isa ka construction company nga padulong kuntani sa Laganes. Nakita man sang driver pero ang iyang anticipation sa pag-brake daw walang halat. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mabuso sa Bacolod City NBI agent nga ginibisigaran bangod hiningadla drug protector gin-promote sa pwesto. Agent, nagpata, garing balita nga itong gintutuka. Unang adlaw sang Marso sa nasapuan ang isa ka paper bag nga ginbilin sa entrada sang NBI Bacolod. Unod sini ang ginpang chop-chop nga parte sang lawas sang isa ka lalaki. Nalakip diring papel nga may nakasulat nga ngalan ni Agent William De Arca Jr. kag ginabahayag drug protector. Gilayon nga ginibisigaran kag nagpatag si De Arca sa NBI National Office. Sa pinakaunang at yun, nagatubang na ini sa kamera kag gindepensahan ang kaugalingon. Si De Arca na-promote pa sang damlag lang bilang bago executive officer sa Talatapan. Nagapati ini nga konektado sa operasyon kontra illegal gambling ang pagpamahog. Kami mga straightforward kami. Basta kung illegal. Kami, ubra lang kami, wala na personalan. Whatever kung ano namon di. Ay, pasensya lang kid kung sila maano namon, galing amon niya ubra lang kid. Gintumod sang Forensic and Scientific Research Service sa NBI National Headquarters ang body parts nga iya sang 52 anyos sa si Baltazar Lamata. Suno, sa NBI, may grupo na sila ang ginatutukan sa likod sang pagpang-chop-chop sang parte sang lawas ni Lamata. So may mga group na kaming ina-identify. Antayin na lang nila yung action namin sa kanila para naman sila naman ngayon ang mabigyan ng sakit ng ulo. Sunod naman sa tagpamuno sa Bacolod City Anti-Drug Abuse Council, ang pagpamahog sa otoridad ang daan ng modus sa mga sindikato. Hindi kita dapat maapektuhan sa any kind of criticism kay trabaho tayo para sa public. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, nagapadayom to subong ang pagpangita sa kapulisan kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para iserbe ang warrant of arrest batok sa iya kag sa pila sini kakaupdanan. Si Kibuloy nga amuman ang founder sa nasambit nga religious group ang akusado sa mga kaso nga paglapas sa Republic Act 7610 o ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act kag Republic Act 9208 uko ng Qualified Human Trafficking. Sabado sang kaagahon sang ginsulod sang ginabulubanta 2,000 ka pulis nagikan sa Police Regional Office 11 ang KOJC compound. Bangon sini isa ka sumulunod sang KOJC ang napatay matapos ginaaligar gin heart attack. May pilaman ka nagreklamo sang pagpangharas. May mga sumulunod man sang pastor nga nagpatigayon sang hublag protesta. Ang ginhimo sang kapulisan ang ginpakamalaot sang pila ka mga individual lakip na sandaya Vice President Sara Duterte kaganay Presidente Rodrigo Duterte. Apang ini ang gidepensahan naman sang mga opisyal sang gobyerno. Mabuso opisyal ginbansagan Home of the Champions sa patag sang athletics dormitoryo sa Romanito Maravillas Senior National High School sa Bacolod City. Ginareklamo nga gubaon. Galing balita nga itong gintutuka. Madamo na sa mga madinalagon nga atleta nga naghalin sa Romanito Maravillas Senior National High School sa Barangay Estefania, Bacolod City. Halin 2009, ang ila athletics team ang nakatipon sa medalya sa regional, national kag international competitions. Apisar nga dako nga dungog ang nadala sa mga atleta sa syudad. Talalupang doon, nga hindi na maayo ang sitwasyon sa athletes sa ila dormitory. Nagatulo, kag nagahilay na. Ginpatukod ang athletes quarters sa ila coach sang 2014 bangod wala man sang pondo ang bulutuan. Ang tudtod wala na ko inog finance. Gidya balang ipakayo. Ni nga gaplan magid ko nga ipakayo ang balay. 18 sa 24 ka athletes ang nag-iisar subong sa lugar. Kangay isang champion runner nga si Miko nga naka-break sa record sa 110-meter hurdle sa palarong pambansa sa Cebu. Handom sini nga mga indisente man ang ila palahuayan.
Training na lang sa amon niya pangabuhi, ang baliser, amo gining kabuhi, pangabudlay itong athlete kami. Bilang sabat sa ilang reklamo, plano sa Bacolod City LGU kapatukuran sa dormitory building ang bulutuan. This is one way of taking care of those who bring recognition and awareness sa aton nga city. Magahali ng pondo sa Special Education Fund. Posible man nga pagkapahamtangan man sang pareho nga proyekto ang iban nga bulutuan sa syudad suno sa alkalde. We produced champions, but amo gini siyang ginapangayo namon, dream come true to our athletes. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Naupos ang 3 ka mga balay sa sunog nga nagluntad sa Barangay Mansaya, Lapos ang Sabado sang aga. Ang mga balay ang nahamtang sa compound sa Pamilya Tusing. Mga alas 7:30 sang ginreport nga nagsugod ang kalayo. Alas 7:46 ginbata kini sa second alarm. Alas 8:16 sang gindeklarar nga fire out na ang insidente. Napulo tanan ka mga pamilya ang apektado kag temporaryo nga nag-i-star sa Barrio Obrero National High School. Padayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection sa gintunaan sa sunog. Nagdangat sa 204,000 pesos ang balor sang ilegal nga droga nga nakuha sa 2 ka mga drug personality sa operasyon nga ginpatigayon sang kapulisan sa Barangay Bacau, Mandurriao. Arestado sanday alias Panoy, 59 anyos, kag ang babae nga si alias Earl, 43 anyos. Lunsay mga pumuluyo sa nga mga barangay. Nagabugat sang 30 gramos ang ilegal nga droga nga nakuha sa duha. Ang mga arestado ang nagapangatubang subong sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nagdugay sang ginabulubanta 5 ka minutos ang engkwentro sa tunga sa mga katapos ang 61st Infantry Battalion kag ginapahayag 7 ka miyembro sa New People's Army sa Barangay Culiat, Valderrama, Antique. Napatay sa engkwentro ang ginapahayag squad leader sa mga rebelde nga si John Paul Capio, 30 anyos sang Tubungan, Iloilo. Ginapatihan nga miyembro sang grupo nga una na nakaengkwentro sang Philippine Army sa kabanwahanan sang Lambunaw kag kalinog ang grupo nanday Capio bangod masami pala naugan sa mga ini ang nasambit nga barangay sa Valderrama. Apisar nga halos wala na sang bilin sa mga matagas nga leader sang NPA sa Panay, aminado ang militar nga mabudlay para sa ila ang paghaylo sa mga rebelde nga manaog na kag magbalik sa sabak sang gobyerno. Nagdangat sa 34 katawo ang napatay sa 2 separado nga mga aksidente nga imbolbado ang mga bus sa Northeast kag Southwest Pakistan. Sa isa ka aksidente nga nagluntad sa Coastal Highway sa Southwest, 12 ka pilgrims ang binawian sang kabuhi. Samtang 22 naman ang napatay matapos mahulog ang isa ka bus sa pila sa siyudad sang Kahuta. Ang bus nga nahulog sa pilas ang may sakay nga 25 katawo. Patay ang 13 katawo, lakip na ang mag-asawang Russian nationals sa landslide nga nagluntad sa Resort Island sa Phuket sa Thailand. Ang insidente ang nagluntad malapit sa Buda, nga isa ka popular nga tourist destination sa nabagatnan sa pungsod matapos magtupa ang mabaskog nga ulan. Magluwa sa mga Russian national, 9 sa nagkalamatay ang mga migrant worker nagikan sa Myanmar, kag 2 ang mga Thai. 20 naman katawo ang nasamaran, kag 209 ka pamalay ang ginhalitan sa nga mga landslide. Mga puso, mag-aulan sa dako nga bahin sa pungsod bangod sa habagat patiman sa localized thunderstorms. Nagpalayo na sa pungsod kag magamay ng syansa nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility Kunpar ang Typhoon Shanshan. Apang mag-apekto naman ang habagat sa Southern Luzon, Visayas patiman sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng ulan sa pinakabahin sa Antique, Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras kag Negros provinces. May tsansa man sa ulan sa ibang pakabahin o lugar sa Pilipinas. Mayong balita ang magasugata sa aton mga kapuso, ilabi na gid sa mga motorista sumugod buwas August 27. Base sa oil industry sources, piso kag 90 sentimos kada litro ang iganubo sa presyo sa diesel. Ang gasolina ginalauman nga magapanaog sa piso kag 15 sentimos kada litro.
samtang piso kag 85 sentimos naman ang iganubo sa presyo sang kada litro sang kerosene. Ang adjustment sa presyo sang gatong ang ipatuman buwas sa aga. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ininga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo kini salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.